Sa sandaling ito, isang hindi kapani-paniwalang eksena ang nagaganap sa mga paliparan sa buong mundo. Hindi mabilang na tao ang pumipila naghihintay para lamang sa iisang bagay, ang bisa-bisa ng Pilipinas. Marami ang naghintay ng ilang taon hanggang sa mawala ang pag-asa na tagpo ang umiiyak sa sahig ng terminal. Nagulat ang CNN sa isang breaking news na ito ay isang hindi pa nakikitang phenomenon. Kailangan ng maraming gobyerno na magpatawag ng emergency meeting upang tugunan ang pagdagsa na ito sa Pilipinas. Isang ina sa France ang nagdeklara pang itinakwil ang kanyang anak na babae, sinabing nag-iba ito ng pagkatao dahil sa Pilipinas. Nagtatanong ang buong mundo, ano ba ang mayroon sa Pilipinas at ganito na lamang ang kabaliwan ng mga tao? Ngayon tuklasin natin ang nakatagong katotohanan ng bansa. Ako si Claire, isang cultural coordinator sa French Ministry of Foreign Affairs. Noon ay Sabado, Hulyo 14, bago mag-Bastille Day. Kasama ko ang aking kaibigan si Alice sa Place de la Bastille. Ang lugar ay punong-puno ng tao dahil sa kapistahan. Ang musika ay umaalingaw-ngaw, may mga meme sa kalye, at ang amoy ng mainit na crepes na hinaluan ng alak ay kumakalat sa hangin. Masayang nagtatawanan at nag-uusap ang mga tao. Masaya kaming nagtatamasa ni Alice ng masiglang atmosfera sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Nang sandaling iyon, naisip kong kumuha ng litrato at binuksan ko ang aking handbag. Habang nakayuko ako't naghahanap sa loob ng bag, may lumapit. Isang lalaking nakaitim ang biglang sumunggaban sa aking bag. Hinablot ito ng malakas at nawala sa gitna ng karamihan. Napakabilis ng pangyayari. Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Ang bag na hawak ko kanina ay bigla na lang naglaho. Sumigaw ako ng buong lakas. Hoy, tumigil ka! Kinuha niya ang bag ko. Ngunit ang mga tao sa paligid ay walang kibo, nanonood lang o naglalabas ng kanilang telepono upang kunan ng video. Walang sinumang nagtangkang pigilan o habulin ang magnanakaw. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Nasa loob niyon ang aking pasaporte, pera, lahat ng mahahalagang dokumento sa trabaho at higit sa lahat ang perlas na brotse ng aking lola, isang bagay na balak kong ingatan habang buhay. At ngayon ito ay nasa kamay ng isang estranghero, malapit nang mawala sa karamihan. Palayo na ng palayo ang magnanakaw at ako'y naiwan lang na nakatayo umiiyak. Nang bumalot na ang kawalang pag-asa sa akin, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Isang binatang Asyano ang mabilis na tumakbo sa aking tabi diretso sa magnanakaw. Ang kanyang mga hakbang ay matulin tulad ng isang sanay na atleta. Ang kanyang tingin ay nakatuon lamang sa magnanakaw, walang pag-aalinlangan. Ang bilis ng kanyang pagdaan sa karamihan ay nakakamangha. Nang lumingon ang magnanakaw, nakalapit na ang binata. Sinubukan pang tumakas ng magnanakaw, ngunit huli na ang lahat. Pagkatapos, isang hindi kapani-paniwalang eksena ang naganap. Tumalon ang binata, iniunat ang kanyang paa sa ere at sinipa ang gitna ng likod ng magnanakaw. Bumagsak ang magnanakaw, gumulong, at bago pa bumagsak ang bag ko sa lupa, mabilis niya itong nahawakan. Biglang naghiyawan at nagpalakpakan ang buong plaza. Lahat ay namangha sa nasaksihan nila. Dinaganan niya ang magnanakaw sa lupa at sumigaw ng perpekto sa French. Pakiusap, tumawag ng pulis. Agad namang naglabas ng telepono ang isang tao at tumawag sa pulis. Ang magnanakaw ay nakahiga sa lupa, umaaray at hindi na makakilos. Lumapit sa akin ang binata, hawak ang aking bag. Bagamat humihingal, may banayad ng ngiti sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang iniabot sa akin ang bag. Ayos na, siguradong natakot ka, sabi niya. Kinuha ko ang bag gamit ang nanginginig kong kamay at sinuri ang loob, pasaporte, pera, mga dokumento at ang pinakamahalaga, ang brotse ng lola ko. Lahat ay naroon. Halos maiyak ako sa labis na ginhawa. Maraming salamat. Talaga salamat sa pagbabalik sa lahat ng ito. Ngumiti siya ng may init. Walang anuman. Sa Pilipinas hindi kami pumapayag na may nangangailangan ng tulong at hindi kami kikilos. Ako si Gabriel, ako si Claire. Taga-Pilipinas ka, oo. Nandito ako sa France
para mag-research nag-aaral ng robotics engineering. May natutunan ako ng ilang self-defense noong kabataan kaya nakatulong. Hindi nagtagal dumating ang pulis at inasikaso ang sitwasyon. Mahinahong ipinaliwanag ni Gabriel ang buong pangyayari. Nagpahayag ng malalim na pasasalamat ang pulis bago dinala ang magnanakaw. Pagkaalis ng pulis muli siyang lumingon sa akin. Talaga bang ayos ka na? Kung mayroon ka pang kailangan, huwag kang mag-atubiling sabihin sa akin. Tinitigan ko siya. Bagamat estranghero siya, hindi ko malilimutan ang pagtulong niya sa akin nang isinapalaran niya ang kanyang sarili. Salamat, ayos na ako ngayon. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Walang anuman, kusa lang ang pagtutulungan sa mga ganitong bagay. Nag-usap pa kami ng ilang sandali. Sinabi niya na mananatili siya sa France ng 6 na buwan para sa research sa universidad. Nagpakilala rin ako, sinabing responsable ako sa cultural exchange programs sa Foreign Ministry. Lumapit din si Alice para magpasalamat. Nang magpaalam na kami, nakaramdam ako ng kakaibang damdamin sa aking puso. Ang kanyang mabait na tingin, mainit na ngiti at banayad na boses ay kakaibang nakakaakit sa akin. Ito ang unang beses na nakaramdam ako ng ganito sa isang estranghero, kaya naglakas loob ako. Bakit hindi muna tayo magkape? Gusto kong magpasalamat sa iyo ng formal. Ngumiti siya at sumagot, sige. Nagpalitan kami ng numero ng telepono at pagkatapos ay naglaho siya sa karamihan. Sinundan ko ang kanyang likuran ng tingin hanggang sa hindi ko na siya makita. Ngumiti si Alice sa aking tabi. Claire, nakakita ka ng isang espesyal na tao, hindi ba? Mahigpit kong niyakap ang aking bag. Ang perlas na brotse sa loob ay nagbigay sa akin ng init. Ang ordinaryong hapong iyon ng kapistahan ay naging makabuluhan. Hindi lang ito tungkol sa pagbawi ng aking handbag, ito ang simula ng pagbabago sa direksyon ng aking buhay. Pagkatapos ng ilang araw, nagpunta ako sa isang tahimik na jazz bar para mag-relax. Ang bar na tinatawag na Le Bor, ang paborito ko dahil maganda ang musika at hindi masyadong matao. Umupo ako sa isang maliit na mesa at nag-order ng inumin. Sa dilim na ilaw tumutugtog ang malambot na jazz. Ang ibang mga customer ay mahina lang nag-uusap, komportable ang atmosfera. Biglang umakyat sa entablado ang pianista. Walang malay akong napatingala at halos hindi ako makapaniwala sa aking nakita si Gabriel. Nakasuot siya ng itim na polo shirt at natural siyang naglakad patungo sa piano, tila doon talaga siya nabibilang. Hindi ko alam na marunong siyang tumugtog ng musika. Nagsimula siyang tumugtog ng isang kanta. Ito ay isang bersyon na hindi ko pa narinig, malungkot ngunit may init at may halong tono ng isang kundiman ng Pilipinas. Ang malalim na resonance ay tumagos sa aking puso. Agad na tumahimik ang buong bar. Tumigil ang pag-uusap, ibinaba ng lahat ang kanilang inumin at nakinig ng maigi sa musika. Ang ilan ay may luha sa mata. Maging ang bartender ay tumigil sa trabaho at nakatayo lang nakikinig. Ang mga daliri ni Gabriel ay sumasayaw sa piano, tila nagkukuwento. Ipinapaalala sa akin ng musika ang eksena ng paglagas ng mga dahon sa taglagas at ang pangungulila sa mga taong malayo. Para sa akin ito ang pinakamagandang piano performance na narinig ko. Nang matapos ang pagtugtog, sumabog ang palakpakan at hiyawan pagkatapos ng maikling katahimikan. Pinunasan ng mga tao ang kanilang luha at sumigaw ng "Ang galing!" Yumuko si Gabriel sa entablado at tumingin sa paligid. Nang magkatinginan kami, ngumiti siya ng napakaliwanag. Maya-maya lumapit siya sa aking mesa. Miss Claire, hindi ko inaasahang makikita ka rito. Ako rin. Hindi ko inakala na napakagaling mong magpiano. Hindi ko alam na isa kang musikero. Libangan lang ang musika. Natutunan ko noong bata pa ako. Kapag pagod ako, nakakapagpatahimik ng isip ang pagtugtog. Nag-usap kami hanggang sa magsara ang bar ng gabing iyon. Nag-usap kami tungkol sa araw-araw na buhay sa Pilipinas, ang sistema ng kalusugan, ang matinding kompetisyon sa edukasyon at ang robotics engineering na kanyang pinag-aaralan. Partikular na nakakamangha ang kanyang pagnanais na lumikha ng mga robot na tutulong sa mga doktor sa operasyon. Ang mga kwento ni Gabriel ay nakakainteres.
Ang Pilipinas ay tila isang mundo na iba sa France. Mas masipag mag-aral ang mga estudyante doon kaysa rito. Ang mga magulang ay umaasa halos ng perpektong marka. Napakalaking pressure siguro niyan, sabi ko. Siguro, pero ang ganitong kapaligiran din ang nagpapatibay sa isang tao. Itinuturo nito sa amin na kailangan naming magsikap ng husto para makuha ang gusto namin. Pagkatapos noon, mas madalas na kaming nagkikita. Isang araw inanyayahan niya ako sa isang party sa apartment ng kanyang kaibigan. Iyon ay isang pagtitipon ng mga estudyanteng Pilipino na nag-aaral sa Paris. Masigasig silang naghahanda ng pagkaing Pilipino. Nang araw na iyon, tinuruan ako ni Gabriel kung paano magbalot ng lumpia spring rolls, isang napakapamilyar na pagkain sa Pilipinas. Mahusay niyang hinalo ang giniling na baboy at repolyo at nilagyan ng pampalasa. Subukan mo, ilagay ang palaman sa gitna ng balat pagkatapos ay tiklupin, sabi niya. Mabilis ang kanyang galaw, ngunit ako ay nakakanganga. Ay lumabas ang palaman ko, sabi ko at tumawa siya. Naghanda rin siya ng adobo manok na niluto sa toyo, suka at bawang. Ang amoy ay nakakabaliw. Tinuruan niya ako kung paano ito kainin kasama ng kanin. Habang nagbabalot kami ng lumpia, uminom kami ng milk tea na dinala mula sa Pilipinas. Ang atmosfera ay masigla at maaliwalas. Masiglang tinanggap ako ng lahat ng estudyanteng Pilipino at tinuruan ng simpleng Tagalog na pagbati. Unti-unti kong natutunan ang kultura, pagkain at wika ng Pilipinas. Pagkatapos ng hapunan, naglakad kami ni Gabriel sa tabi ng Ilog Seine. Nagkuwento siya tungkol sa kanyang sariling bayan at buong pagmamalaki niyang sinabi na ang bulalo na niluto ng kanyang lola ay ang pinakamasarap sa mundo. Naisip ko, kumakain siya niyan sa loob ng 60 taon. Sana balang araw makagawa rin ako ng ganoong lasa. Namimiss mo ba ang Pilipinas araw-araw? Pero gusto kong dalhin ang lahat ng natutunan ko rito pabalik at mag-ambag sa aking bayan. Nagkasama rin kaming nagpunta sa Louvre Museum. Ipinaliwanag ni Gabriel ang mga pinta tulad ng isang tour guide. Ang lalim ng kanyang kaalaman sa kasaysayan at sining ay nakakamangha. Alam mo talaga ang French culture, sabi ko. Nag-aral ako bago ako pumunta rito. Hindi ko gustong maging turista lang, gusto kong maintindihan ng totoo. Habang naglalakad kami sa mga gallery, narinig ko ang tungkol sa kasaysayan at kasalukuyang sitwasyon ng Pilipinas. Tungkol sa mga kwento ng pakikipaglaban noon at ang kasalukuyang kalagayan ng bansa sa internasyonal. Nakalulungkot, sabi ko. Oo, ngunit lumago rin ang Pilipinas sa kabila ng mga hamon, naging isang modernong bansang demokratiko. Bumangon kami mula sa kahirapan. Habang tumatagal ang aming pagsasama, mas lalo kong gustong malaman ang tungkol sa Pilipinas. Pinahiram niya ako ng mga libro, nanood kami ng mga pelikulang Pilipino na may subtitles at tinuruan niya ako kung paano gumamit ng chopsticks, bagamat hindi Pilipino ang chopsticks. Tiningnan ko iyon bilang bahagi ng Asian culture na natutunan niya. Isang araw naglalakad kami sa Montmartre nang biglang umulan. Sumilong kami sa ilalim ng awning ng isang kafe, pinagmamasdan ang kumikinang na ilaw ng kalye. Ang ganda rin ng Paris kapag umuulan, sabi ni Gabriel. Ipinapaalala nito sa akin ang tag-ulan sa Maynila. Magkuwento ka tungkol sa Maynila. Agad na lumiwanag ang kanyang mga mata. Masigla niyang inilarawan ang tanawin ng Maynila, isang lungsod na puno ng matatayog na gusali, lumang simbahan at advanced na teknolohiya. Iba ang Maynila sa Paris, mabilis ang takbo ng lahat, masipag magtrabaho ang mga tao, napakalaki at epektibo ang LRT, MRT system at may 24 oras na convenience store sa bawat kanto, nakaka-interes. Oo, pero minsan napakabilis ng takbo kaya nakakapagod. Patuloy ang pag-ulan. Naramdaman kong may nagbabago sa loob ko. Hindi ko na lang itinuring si Gabriel bilang isang kaibigan. Ang kanyang kaseryosohan, ang kanyang mainit na puso at ang kanyang pag-ibig sa kanyang bayan ay unti-unting nagpapagalaw sa aking puso. Ngunit hindi ko pa alam noon na hindi magtatagal ang aking pamilya ay magpapahayag ng matinding pagtutol kay Gabriel at sa Pilipinas. Ang alam ko lang, sa bawat araw nakasama ko siya, may bago akong natututunan tungkol sa mundo at sa sarili ko. Pagkatapos ng pag-ulan,
Dahan-dahan kaming naglakad patungo sa subway. Bago kami maghiwalay, marahan na hinawakan ni Gabriel ang aking kamay. Claire, salamat. Masaya akong nakita kita ngayon. Ako rin, sagot ko. Ang kahulugan ng mga salitang iyon ay mas malalim kaysa sa ipinapakita ko. Ang hapunan ng Linggo sa bahay namin ay laging sinusunod ang isang nakatakdang pattern. Nagtitipon kami sa malaking kahoy na mesa sa isang kainan malapit sa Place Vendôme. Gumugugol ng oras si Mama sa paghahanda ng pagkain at pag-aayos ng mesa gamit ang pinakamagandang cutlery. Nagbubukas naman si Papa ng masarap na alak. Karaniwan kaming nag-uusap tungkol sa trabaho, politika at mga pangyayari sa pamilya. Nang araw na iyon, nagpasya akong sabihin sa mga magulang ko ang tungkol kay Gabriel. Ilang linggo na kaming nagde-date at masaya ako. Inakala kong matutuwa sila para sa akin. Nagkamali ako. Nakakilala ako ng isang napaka-espesyal na tao simula ko habang nasa pangunahing ulam na kami. Ang pangalan niya ay Gabriel at taga-Pilipinas siya. Tumingala si Mama, may kuryosidad sa mukha. Pilipinas, nakaka-interes. Sabihin mo sa akin, Nak, ano ang ginagawa niya? Gumaan ang loob ko sa reaksyon ni Mama. Mukhang interesado siya at handang makinig. Kaya ikinuwento ko kung paano kami nagkakilala at kung paano niya ako iniligtas mula sa magnanakaw. Napakabait niya at matalino. Nagre-research siya ng robotics engineering dito sa Paris. Napakagaling niyang magpiano at perpekto siyang mag-French. Tumango si Mama pagkatapos ay nagtanong, taga-anong rehiyon siya ng Pilipinas? Gaano siya katagal dito sa Paris? Nang sandaling iyon, napansin ko ang ekspresyon ni Papa. Agad siyang sumimangot nang banggitin ko ang Pilipinas. Ibinaba niya ang kanyang fork at nagsalita ng malamig. Hindi yan. Hindi puwede ang taga-Pilipinas. Iyon ay isang tono ng boses na hindi ko pa narinig, walang pag-aalinlangan. Pero Papa, napakabuti ni Gabriel. Mabait siya, matalino. Hindi mahalaga kung anong klaseng tao siya, putol ni Papa. Ang Pilipinas ay isang lugar na may kaguluhan sa politika at masyadong malaki ang pagkakaiba ng kultura. Naramdaman kong uminit ang aking pisngi, pero Papa, ang Pilipinas ay isang ligtas at modernong lipunan. Sila ay advanced sa teknolohiya. Ang mga lalaking Asyano ay mahilig maging dominante. Patuloy ni Papa, hindi pinansin ang sinabi ko. Ang mga ito ay nakatuon sa tradisyonal na gender roles. Walang pagkakapantay-pantay ang mga babae. Sa huli, gusto ka lang ng lalaking iyon na magbitiw sa trabaho at maging isang masunuring may bahay. Sinubukan kong ipaliwanag na hindi ganoong klaseng tao si Gabriel. Nagluluto siya, tumutulong sa mga gawaing bahay at nirerespeto niya ang mga babae at naniniwala sa pagkakapantay-pantay. Masyado kang inosente, Claire, matigas niyang sinabi. Maaring maganda ang panlabas, pero sa loob pare-pareho lang sila. Sinubukan ni Mama na mamagitan. Henry, bakit hindi mo muna siya makita bago ka magbigay ng konklusyon? Hindi sabi ni Papa ng mariin. Nadesisyunan ko na. Hindi mo na siya pwedeng makita, Claire. Nagulat ako at hindi makapagsalita. Papa, 28 taon na ako. Ako ang magdedesisyon kung sino ang ide-date ko. Hanggat nakatira ka sa bahay na ito at nagtatrabaho sa Foreign Ministry, hindi mariin na, sabi ni Papa. Huwag mong kalimutan na pwede kong maapektuhan ang career mo sa isang salita lang. Hindi ako makapaniwala na ginamit ng sarili kong ama ang aking karera para takutin ako dahil lang sa may dinedate akong taga-Pilipinas. Hindi ito pakiusap, Claire. Putulin mo na ang relasyon sa Pilipinong iyon ngayon din. Binalot ng katahimikan ang silid. Mukhang balisa si Mama, ngunit walang siyang sinabi sa harap ng nagngangalit na ama. Nagsimulang umagos ang luha ko. Hindi ito patas, Papa. Hindi mo pa nga nakikilala si Gabriel. Hinuhusgahan mo siya dahil lang sa kanyang nasyonalidad. Hindi ko kailangang makilala, bumaba ang boses ni Papa. Sapat na ang alam ko tungkol sa Pilipinas at sa mga lalaking Pilipino. Tapos na ang usapan. Hindi na ako nakaupo pa. Iginilid ko ang upuan at tumakbo sa aking silid. Isinara ang pinto. Napahiga ako sa kama at umiyak. Nang matagal pakiramdam ko ay bumalik ako
sa pagiging isang teenager bagamat mayroon na akong sariling buhay at karera. Kinabukasan nakipagkita ako kay Gabriel sa isang cafe malapit sa Panteon. Takot akong sabihin sa kanya ang reaksyon ng aking ama. Si Papa, pinatitigil niya ako sa pakikipagkita sa iyo. Hinalo ni Gabriel ang kape sa kanyang tasa at kalmado siyang nagtanong ano ang sinabi niya. Ikinuwento ko ang lahat ng sinabi ni Papa, ang kawalang katiyakan sa politika, ang prejudice tungkol sa pagiging dominante ng mga Pilipino, ang pagkakaiba ng kultura. Natakot ako na magagalit siya o masasaktan, ngunit tumangulang siya ng mahinahon. Naiintindihan ko ang mga pangamba ng iyong ama. Naiintindihan, iyon ay diskriminasyon at napakawalang katarungan. Malamang na ganito rin ang maramdaman ng mga magulang sa Pilipinas, sabi niya ng mahina. Kung ipakikilala ko sa kanila ang isang girlfriend na French, baka mag-alala rin sila. Ang pagkakaiba ng kultura, ang language barrier, lahat ng iyan ay maaaring magdulot ng pangamba. Hindi ko pa rin maampat ang galit ko, pero ininsulto ka. Hindi ka ba galit? Malungkot na ngumiti si Gabriel. Walang maidudulot na pagbabago ang galit. Sa Pilipinas may kasabihan kami. Lahat ng hirap ay may ganting pala. Ibig sabihin hanggat sinisikap nating maging taos puso sa huli, ay maaantig din natin ang puso ng isang tao. Kaya, ano ang gagawin natin? Magpapatuloy tayo sa ating relasyon at ipapakita natin sa kanya kung sino ako talaga. Mas malakas ang gawa kaysa salita. Galit pa rin ako. Bakit kailangan nating patunayan ang sarili natin? Dapat tingnan ka ni Papa bilang isang individual at hindi ka tanggihan dahil lang sa taga-Pilipinas ka. Hindi laging patas ang mundo, Claire. Pero kung haharapin natin ng maayos ang kawalang katarungan, baka magdulot ito ng mabuting resulta. Nag-usap kami ng mahigit 1 oras. Iminungkahi ni Gabriel na gumawa kami ng pagkakataon para makita siya ng aking ama, baka magbago ang isip niya. Sa kultura ng Pilipinas, mahalaga sa amin ang pakikisama, sabi niya. Ito ay isang malalim na koneksiyon ng damdamin na dahan-dahang nabubuo sa pamamagitan ng pinagsamang karanasan. Wala pa niyan ang iyong ama sa akin. Kailangan nating magtulungan para buuin ito. Sa mga sumunod na araw, mabigat pa rin ang atmosfera sa bahay. Nagkunwari si Papa na walang nangyari, nag-uusap lang tungkol sa trabaho at politika. Sa tuwing susubukan kong banggitin, si Gabriel lumilihis siya ng usapan o pinapatigil ako sa pamamagitan ng kanyang tingin. Inalo ako ni Mama ng palihim. Nag-aalala lang ang papa mo. Gusto lang niyang maging masaya at ligtas ka. Pero pinakamasaya ako kapag kasama ko si Gabriel at ayaw siyang bigyan ni Papa ng pagkakataon. Bigyan mo siya ng oras, anak. Maaaring magbago ang isip niya. Magtiyaga ka lang. Patuloy akong nakikipagkita kay Gabriel ng palihim. Nag-iingat kaming magkita sa mga kafe o parke, ngunit hindi na kasing saya tulad ng dati. Nakakasakal ang pakiramdam ng pagsisinungaling at pagtatago sa aking pamilya. At higit sa lahat, galit ako sa aking ama dahil sa pagdudulot ng sitwasyong ito. Siguro mas mabuti kung maghiwalay na lang tayo, sabi ko kay Gabriel, minsan puno ng pagkabigo. Iyon ba talaga ang gusto mo? Hindi. Pero malamang na hindi niya kailanman tatanggapin ang relasyon natin. Huwag kang sumuko ng ganoon kadali, sabi ni Gabriel ng matatag. Naniniwala ang mga Pilipino na ang walang sawang pagsisikap ay kayang lampasan ang anumang balakid. Ang pagtutol ng iyong ama ay nag-uugat sa takot at kamangmangan, at ang takot ay maaring maging pag-unawa. Gusto kong maniwala sa kanya, ngunit wala akong maisip na paraan upang sirain ang katigasan ng ulo ng aking ama. Halos hindi niya binabago ang kanyang mga desisyon. Ngunit hindi ko alam na ang sagot ay darating sa isang hindi inaasahang sandali at sa isang ganap na naiibang paraan. Nang araw na iyon, habang nakaupo ako sa kafe, kasama si Gabriel, desperado ako. Mahal ko ang lalaking ito. Iniligtas niya ang aking bag na antig niya ako sa pamamagitan ng musika at lagi siyang puno ng respeto at kabaitan. Ngunit sinubukan akong paghiwalayin ng aking ama sa pamamagitan ng prejudice, hindi isinasaalang-alang kung anong klaseng tao si Gabriel.
Hinawakan ni Gabriel ang aking kamay. Makakahanap tayo ng paraan. Ang tunay na pag-ibig ay laging nagbubukas ng daan. Idinasal ko na sana totoo ang kanyang sinabi, ngunit wala akong maisip kung paano babaguhin ang isip ng aking ama. At hindi ko inaasahan na ang sagot ay magmumula sa lugar na dinadalaw ng aking ama tuwing Huwebes ng umaga. Tuwing Huwebes ng umaga, pumupunta ang aking ama sa market malapit sa Place de la Republique. Ito ay isang nakagawian na niyang ginagawa sa loob ng mahigit 20 taon. Ipinagmamalaki niya ang pagpili ng sariwang gulay at karne at pinahahalagahan niya ang pakikipag-usap sa mga tindero. Sa Huwebes na iyon, may isang kakaibang bagay na nangyari. Nalaman ko ang buong katotohanan kalaunan. Nang gabing iyon tumawag sa akin si Papa sa isang boses na kakaiba. Claire, gusto kong makita ang kaibigan mong Pilipino. Halos mahulog ang telepono ko. Ano Papa? Bakit bigla? Anong nangyari? Pakiusap, papuntahin mo siya sa bahay para maghapunan ngayong Sabado. Gusto ko siyang makausap ng personal. Hindi ka panipaniwala na sinasabi iyon ng aking ama na ilang araw pa lang ang nakalipas ay matinding tumututol. Hindi siya nagpaliwanag at lalo akong naging kuryos. Pagkatapos ng ilang araw nalaman ko ang buong katotohanan nang bumisita ang aming kapitbahay si Madame Dubois kay Mama. Nang umagang iyon naglalakad ang matandang babae, may edad na 80 pataas sa market habang may dala siyang mabigat na shopping basket. Bigla siyang nawalan ng balanse at muntik nang madulas sa cobblestone na kalye. Kung natumba siya, maaaring malala ang kahihinatnan. Nang sandaling iyon nagkataon na malapit lang si Gabriel, agad siyang tumakbo at marahan na inalalayan ang matanda. Ayos lang po ba kayo, madam? Tanong niya sa natural na French. Nakita ng aking ama ang buong pangyayari nakatayo sa kabilang panig ng market. Hindi alam ni Gabriel na may nanonood sa kanya. Ginawa lang niya ang natural na dapat gawin. Pinulot niya ang mga nakakalat na gamit at ibinalik sa basket, pagkatapos ay nagboluntaryong buhatin ang basket para sa kanya. Napakabait mong binata, taga saan ka? Tanong ng matanda. Taga Pilipinas po ako, nag-aaral dito sa Paris, Pilipinas. Ang asawa ko ay isang engineer. Nakibahagi siya sa Bigay Puso Aid Projects ng Pilipinas noong 1970s, tumulong sa pagtatayo ng mga infrastruktura. Sa kasamaang palad namatay siya sa isang aksidente habang nagtatrabaho. Nagbago ang ekspresyon ni Gabriel nang marinig niya ito. Ang kanyang mga mata ay napuno ng paggalang at kaseryosohan. Ang inyong asawa ay isang bayani. Ang France ay tumulong sa amin na itatag ang pundasyon ng modernisasyon. Hanggang ngayon itinuturo pa rin sa mga batang Pilipino sa paaralan ang tungkol sa kasaysayan na iyan at ang kontribusyon ng mga kaibigan sa ibang bansa. Pagkatapos, yumukod siya ng malalim sa matanda. Hindi namin kailanman malilimutan ang utang na loob na iyan. Ang sakripisyo ng inyong asawa ang nagbigay daan sa aming kasalukuyang kaunlaran. Kung wala siya, hindi ako magkakaroon ng pagkakataong mag-aral sa Paris ngayon. Naiyak ang matanda. Ikaw ang unang tao na nagbanggit ng tungkol sa aking asawa. Marami na ang hindi nakakaalala ng kasaysayan na iyan. Naaalala namin, naaalala ng bawat Pilipino. Ang inyong asawa ay aming benefactor. Nasaksihan ng aking ama ang lahat, ang kabaitan sa matanda, ang paggalang sa kasaysayan at ang taos-pusong pasasalamat. Isang binatilyong Pilipino ang mas malinaw na nakakaalala ng kontribusyon ng France kaysa sa maraming French. Malalim itong bumagabag sa kanya. Tahimik na umalis si Gabriel matapos ihatid ang matanda sa bahay. Walang hinintay na kapalit, ginawa lang niya ang tama. Nang gabing iyon tinawagan ako ni Papa. Kailangan kong humingi ng paumanhin sa iyo, Claire. Nagkamali ako tungkol sa kaibigan mong Pilipino. Papuntahin mo siya sa Sabado para maghapunan. Nang gabing iyon ng Sabado naghihintay ako kay Gabriel na may mabilis na tibok ng puso. Naghanda siya ng mga regalo, isang pakete ng dekalidad na Philippine Barako coffee at isang kahon ng masasarap na pastillas de leche. Nang buksan ko ang pinto, mapagpakumbaba siyang yumuko at bumati sa malinaw na French. Magandang gabi, madam. Salamat sa imbitasyon. Isang karangalan po.
Nagulat si Papa sa hindi inaasahang pagiging magalang na ito, isang kilos na bihira na sa mga kabataang French. Sa hapunan taos-pusong sinagot ni Gabriel ang mga tanong ni Papa. Nang tanungin siya tungkol sa security situation ng Pilipinas, ikinuwento niya ang kanyang karanasan sa military training at ipinaliwanag na ang lahat ng lalaking Pilipino ay kailangang magsilbi sa bansa. Maaaring may mga hamon ang Pilipinas ngunit lumago ito bilang isang matatag na bansang demokratiko. Kami ay isang partner ng France sa Indo-Pacific. Nang tanungin naman tungkol sa kanyang robotics engineering research, sumagot siya, ang teknolohiyang pinag-aaralan ko ay hindi para palitan ang mga doktor, kundi para tulungan silang gawing mas tumpak ang operasyon at sa gayon ay magligtas ng buhay. Ang teknolohiyang ito ay makikinabang sa mga pasyente sa buong mundo kasama na sa France. Nakatatak sa isip ni Papa ang kanyang katapatan at kaalaman. Ngunit ang totoong turning point ay nang hindi inaasahang dumating ang aking tiyo na matagal nang nagtrabaho sa Japan at may alam tungkol sa East Asia. Nang marinig ng tiyo ang kanilang usapan, sinabi niya, "Henry, akala mo pa rin ba ang Pilipinas ay tulad noong 50 taon na ang nakalipas? Iba na ang Pilipinas ngayon." Ang mga kumpanya sa BPO Business Process Outsourcing ay sikat sa buong mundo. Hindi sigurado ang aking ama, pero hindi ba't isa pa rin silang umuunlad na ekonomiya? Tumawa ang tiyo, "Hindi. Ang internet speed sa Pilipinas ay mas mabilis kaysa sa France. Ang LRT-MRT system sa Maynila ay mas epektibo kaysa sa metro sa Paris. Ngayon ang mga kabataang French na ang pumupunta sa Pilipinas para maghanap ng oportunidad." Kalmadong ipinaliwanag ni Gabriel ang pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas, ang kasaysayan ng paglago nito mula sa isang agricultural society patungo sa isang tech island sa loob lamang ng kalahating siglo at ang mahalagang papel nito sa global trade. Nagbago ang ekspresyon ni Papa, "Hindi ko alam na ganyan na pala ang pag-unlad ng Pilipinas." Habang nagpapatuloy ang hapunan, nagsimulang magtanong si Papa dahil sa kuryosidad, hindi na dahil sa pagdududa. Gusto niyang malaman ang tungkol sa kasaysayan, pagkain at buhay sa Maynila. Sa huli hiniling pa niya kay Gabriel na turuan siya ng ilang salita sa Tagalog. Matiyagang itinuro ni Gabriel ang kamusta at salamat na ikinagalak ng lahat. Nang matapos ang hapunan, sinabi ni Papa, "Mukhang kailangan nating puntahan mismo ang Pilipinas." "Magiging isang karangalan po iyan," sagot ni Gabriel. "Masaya ako kung maglakbay kayo sa aking bansa." Pagkaalis niya, lumingon sa akin si Papa. "Kailangan kong humingi ng paumanhin sa iyo, Claire, tungkol sa Pilipinas at kay Gabriel. Nagkamali ako. Siya ay isang mahusay na binata na nagmula sa isang pambihirang lugar." Nagulat ako at gumaan ang loob. Ilang araw pa lang ang nakalipas, matindi ang pagtutol niya at ngayon gusto na niyang pumunta sa Pilipinas. "Kaya Papa, tinatanggap mo na ang relasyon namin?" tanong ko. "Mukhang tama ang pinili mo, pero kung tatanggapin ko ang isang manugang na Pilipino, kailangan kong makita at maunawaan mismo ang kanyang bansa." Nang gabing iyon, tinawagan ko si Gabriel at sinabi sa kanya ang pagbabago ng isip ni Papa. "Napakahusay na balita," sabi ni Gabriel. "Mas maipapakita ng Pilipinas ang aming totoong sarili kaysa sa anumang salita." Kaya nagsimulang maghanda ang aking pamilya na maglakbay sa kabilang panig ng mundo upang patunayan kung paano kayang ikonekta ng pag-ibig ang dalawang magkaibang kultura. Pagdating namin sa Ninoy Aquino International Airport, nagulat ang aking pamilya. Nakita lang namin ang sarili namin na nakatingin sa paligid nang may pagtataka. Ang paliparan ay hindi kapani-paniwalang moderno. Ang mga digital screen sa lahat ng dako ay nagbibigay ng impormasyon at may mga service robot na umaaligid. Fully automated ang pag-check ng pasaporte. Ang lahat ay parang eksena mula sa isang sci-fi movie. Ang galing, bulalas ni Mama. Samantala, nakanganga si Papa, hindi makapaniwala. Ang Pilipinas na inakala niyang isang developing region ay may teknolohiya na mas advanced pa kaysa sa Paris. Sumakay kami sa airport rail link papasok sa Maynila.
Ang train ay malinis at komportable, may charging port sa bawat upuan. Ang Wi-Fi signal ay mas mabilis kaysa sa bahay. Sa France, ang ganitong pasilidad ay makikita lang sa high-speed train sa pagitan ng mga pangunahing lungsod. Pero ito ay airport line pa lang, bulong ni Papa sa sarili. Wala pang isang oras lumitaw sa bintana ang tanawin ng Maynila. Ang tanawin ng malaking lungsod na puno ng matatayog na gusali ay nakamamangha. Doon kami sinalubong ni Gabriel na kangiti. Mapagpakumbaba siyang yumukod sa aking mga magulang. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Ang una naming destinasyon ay ang aming hotel sa Bonifacio Global City BGC. Bagamat weekday ng hapon, punong-puno ng tao ang kalsada. Ang mga gusali ay pinalamutian ng kumikinang na digital billboard. Ang daming tao, sabi ni Mama. Ang Greater Manila area ay may halos 13 milyong tao, paliwanag ni Gabriel. Nagulat si Papa sa 20 oras na convenience stores. Mayroon sila sa bawat kanto at makakabili ka ng kahit ano, mula sa inumin hanggang sa mainit na pagkain. Sa France, nagsasara ang mga tindahan pagsapit ng gabi, pero dito mukhang hindi natutulog ang lungsod. Nang gabing iyon, dinala kami ni Gabriel sa isang merkado sa gabi night market para maranasan ang totoong buhay kalye. Nag-uunahan ang mga tao sa pagitan ng mga stall, tinikman ang isaw-inihaw na bituka at halo-halo. Ang atmosfera ay puno ng kagalakan. Sa Pilipinas, maaari tayong mag-order ng kahit ano sa telepono at ide-deliver sa loob ng kalahating oras, sabi ni Gabriel tumatawa. Nang sumunod na araw, pumunta kami sa Intramuros at Luneta Park, ang sentro ng komersyo at tagpuan ng mga kabataan. May mga street performer at masayang nagtatamasa ang mga tao. Namangha ang aking mga magulang sa sigla ng mga kabataan. Sa isa pang araw, binisita namin ang National Museum Complex, nararanasan ang yaman ng kultura. Ang kagandahan ng mga artifacts at ang ningning ng sining ay nagpakita ng isang mahabang kasaysayan. Ang mga artifacts na ito ay daan-daan, kung hindi man libu-libong taon, na paliwanag ni Gabriel. Ang Pilipinas ay nagpapanatili ng mahabang kasaysayan habang ganap na tinatanggap ang bagong teknolohiya. Ang pinaka-highlight ng paglalakbay ay ang pakikipagkita namin sa pamilya ni Gabriel. Ang kanilang tahanan ay isang timpla ng modernong arkitektura at maaliwalas na dekorasyon. Masiglang sinalubong kami ng ina ni Gabriel gamit ang French na pinag-aralan niya ng ilang buwan. Maligayang pagdating. Masaya akong makita ang pamilya ni Claire. Ang ama ni Gabriel, isang propesor sa universidad, ay nakipag-usap sa amin sa matatas na Ingles at kaunting French. Idiniin niya na pinagsasaluhan ng Pilipinas at France ang mga halaga ng demokrasya at kalayaan. Lubos kaming nagpapasalamat sa suporta ng France sa Pilipinas sa international stage. Ang ate ni Gabriel na nag-aral din sa Paris ay perpektong nagsilbing tagapagsalin sa French, at ang pinaka-nakakaantig na sandali ay nang makita namin ang lola ni Gabriel. Bagamat 80 plus na siya, malinaw siyang nagsalita. Hindi namin nakakalimutan ang mga kaibigan na tumulong sa Pilipinas. Nang isalin ni Gabriel sa amin, nagluha ang aking ama. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang prejudice tungkol sa Pilipinas ay gumuho. Hindi ito isang mapanganib na lugar, kundi isang mapagmataas na lipunan na nagpapaunlad at umaalala ng mga utang na loob. Nang gabing iyon, habang kumakain kami sa isang kainan na may tanawin ng Manila skyline, sa gabi tumayo si Gabriel at hinawakan ang aking kamay. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Claire, sabi niya luluhod, papakasalan mo ba ako? Gawin nating tulay ng pag-ibig ang ating pagmamahalan sa pagitan ng Pilipinas at France. Nang tumingin ako sa paligid, nakita kong nakangiti ang aking pamilya, hinihikayat ako at ang pamilya ni Gabriel ay puno ng kagalakan. Sa labas, ang Manila skyline ay kumikinang, tila nagbibigay ng pagpapala sa akin. Sumagot ako nang may luha sa mata. Oo, 1,000 beses oo. Agad na sumabog ang buong kainan sa palakpakan at hiyawan, maging ang mga estranghero ay nagbigay ng pagbati sa amin. Pagkatapos ng 6 na buwan, ginanap ang aming kasal sa Paris.
Masayang nagtipon ang mga bisita mula sa Pilipinas at France, tinikman ang Filipino street food at French cheese. Ang OPM Original Filipino Music at French chansons ay nagpapalit-palit at ang kasal ay naging simbolo ng pagkakaibigan ng dalawang bansa. Nang bumalik kami sa NAIA, para sa aming honeymoon punong-puno ang paliparan ng mga kabataan mula sa buong mundo. Narinig ko ang mga taong nakapila na nag-uusap tapos na ang era ng pag-iisip. Ang totoong oportunidad ay nasa Cebu, Makati Tech Hub. Ang Filipino street food ang pinakamasarap sa mundo. Gusto kong magtrabaho sa entertainment industry ng Pilipinas. Ang ilan ay umiiyak sa harap ng gate dahil ayaw nilang umalis sa Pilipinas. Nang sandaling iyon malinaw kong napagtanto, ang Pilipinas ay hindi na isang malayong pulo. Naging sentro na ito ng mundo na lumilikha ng kinabukasan. At ang pinakamahalaga ang maging bahagi ng kinabukasan na iyon kasama ang lalaking nagligtas ng aking bag at nagbukas ng bagong posibilidad sa aking buhay. Iyon ang pinakamagandang biyaya sa aking buhay.